Habang nagpapagaling pa si Jason Tatum mula sa injury, tila may ibang misyon na siyang tinatrabaho, ang pag-recruit kay Damian Lillard papunta sa Boston Celtics. Ayon sa ilang league sources, si Tatum mismo ang nangunguna sa recruitment ng veteran star na si Lillard, na kasalukuyan ding nagpapagaling mula sa injury na tinamo noong huling bahagi ng April, 2 linggo bago ma-injure si Tatum. Matapos siyang i-waive at i-stretch ng Milwaukee Bucks upang bigyang daan ang pagpasok ni Miles Turner, na natiling tahimik ang merkado para kay Lillard. Malabo pa ang kanyang full recovery sa umpisa ng season at dahil dito, bumaba rin ang interes ng ibang teams. Pero sa katahimikang yan, lumilitaw ang isang bagong pagkakataon. May natitira pang taxpayer mid-level exception ang Boston, at ayon sa mga insider, malinaw na raw ang interes ng Celtics na makuha si Lillard. Sa kabila ng injury, hindi matatawaran ang kalidad ni Dame. Nitong nakaraang season, nag-average siya ng 24.3 points, 7 assists at 4.4 rebounds per game habang bumabaril ng halos 35% sa 3-point range. Hindi man ito ang kanyang career high numbers, patunay pa rin itong kaya niyang gumawa ng impact kahit hindi sa prime condition. Kung mapupunta siya sa Boston, malaking tulong ito para sa spacing at late game shot creation. Sa mga critical moments, may panibagong closer ang Celtics bukod kina Tatum at Brown. At higit sa lahat, mabibigyan si Derrick White ng mas magaan na role bilang utility guard habang lumalalim pa ang rotation ng team. Hindi ito blockbuster move sa unang tingin, lalo na't may health concerns at mas mababa na ang asking price ni Dame. Pero sa isang locker room na pinamumunuan ni Tatum at galing sa kampyonato noong isang taon, maaaring ito na ang piraso para mapanatili ang kanilang lamang sa liga. Samantala, veteranong sentro na si Brook Lopez, ang 37 years old, ay pumirma ng 2-year, $18 million deal sa LA Clippers, matapos tanggihan ang potensyal na starting role kasama ang Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ng ESPN, isa sa mga dahilan ng kanyang desisyon ay ang lumalaking kawalan ng katiyakan sa hinaharap ni LeBron James sa prangkisa. Bagamat matagal nang naiuugnay si Lopez sa Lakers, nagdesisyon siyang lumipat sa kampo ng kanilang city rival. Ang Lakers ay nagpakita ng interes at inalok umano siya ng starting role, ngunit sa huli, pinili ni Lopez ang mas tiyak na sitwasyon sa Clippers kahit na bilang backup center lamang. Ayon kina Ramona Shelburne at Brian Windhorst, si Lopez ay nagduda sa direksyon ng Lakers, lalo na't hindi malinaw kung mananatili pa si LeBron sa team. Sa ngayon, hindi raw inalok ng Lakers si James ng extension matapos ang 2025-26 season at hindi rin ito nasabihan sa dalawang major decisions ng team ngayong taon. Kabilang ang blockbuster trade kay Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic. Si LeBron, na may hawak na no-trade clause, ay kamakailan lamang nag-opt-in sa kanyang $52.6 million player option para sa 2025-26 season. Ngunit kung magkasundo ang kampo ni LeBron at ang Lakers sa isang buyout, magiging unrestricted free agent siya at malaya nang pumirma sa anumang team. Isa sa mga pinaka-interesadong koponan, ang kanyang dating team na Cleveland Cavaliers. Ayon sa ulat ng Hoops Wire, interesado lamang ang Cavs kung magiging available si LeBron via buyout dahil masyado raw mabigat ang kanyang salary para sa isang trade. Kapansin-pansin din na kamakailan lang ay nakita si LeBron sa Cavs practice facility sa Cleveland habang nasa lungsod para sa holiday break. Samantala, ang Lakers naman ay nagdesisyong tugunan ang kanilang kakulangan sa frontcourt sa pamamagitan ng pagkuha kay DeAndre Ayton, kapalit ng naunsyaming Lopez deal. Sa kabila ng mga usapin sa paligid niya, si Brook Lopez ay consistent pa rin noong nakaraang season, nagtala ng 13 points, 5 rebounds at 1.8 assists sa loob ng 80 games. Isa rin siyang dating NBA champion at all-defensive team member kaya't malaking karagdagan ito para sa depensa ng Clippers. Samantala, habang tila lumalalim ang tensyon sa pagitan ni LeBron James at ng Los Angeles Lakers, 4 na malalaking kuponan na raw ang lumapit kay Rich Paul, ang agent ni LeBron, para ipahayag ang kanilang interes na makuha ang serbisyo ng NBA all-time leading scorer. Ayon sa ulat ni Brandon Scoop B. Robinson, ang mga teams na ito ay ang Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers at Los Angeles Clippers. Simulan natin sa Dallas Mavericks na ngayon ay binubuo ng bagong core nina Anthony Davis, Kyrie Irving at Cooper Flagg. Interesado nga raw ang Mavs na dagdagan pa ang star power sa pamamagitan ng pagkuha kay LeBron. Kung mangyayari ito, muling magsasama sina AD at LeBron, isang duo na may napatunayan ng chemistry at championship pedigree. Sa tulong ni Kyrie bilang elite closer, posibleng muling maging paborito ang Dallas sa West. Sunod naman ang Golden State Warriors na ayon sa mga ulat ay aktibong gumagawa ng paraan para makuha si LeBron mula sa Lakers. Hindi ito unang beses. Noong 2023-24 season ay sinubukan na nila ito pero hindi natuloy. Ngayong papalapit na ang twilight ng karera ni Stephen Curry at Draymond Green, tila determinado ang Warriors na magdagdag ng isa pang Hall of Famer. Isipin nyo mga idol, LeBron at Curry sa iisang team. Isang combo na punong-puno ng basketball IQ, experience at killer instinct. Pangatlo ang Cleveland Cavaliers, ang team na pinagmulan ni LeBron. Ayon sa Hoops Wire, interesado ang Cavs kung magiging available si LeBron sa buyout. Hindi nila kayang i-absorb ang $52.6 million na kontrata sa isang trade, pero kung maging free agent si LeBron, bukas silang i-welcome siya muli.
Posibleng ito na ang full circle ending ng kanyang career kasama ang batang core ni na Darius Garland at Evan Mobley. Panghuli ang Los Angeles Clippers. Sa kabila ng pagkawala ni Paul George, patuloy ang kanilang agresibong paghahanap ng bagong superstar, lalo na ngayon na magbubukas na ang kanilang bagong home court, ang Intuit Dome, isang state-of-the-art arena sa Inglewood, California. Itinuturing itong bagong tahanan ng Clippers simula sa 2024-25 season. Kung papasok si LeBron sa eksenang ito, maaring siya ang maging bagong mukha ng prangkisa habang sabay silang nag-uumpisa ng panibagong yugto. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na ang Lakers ay tila lumilipat na ng direksyon. Sina Luka Doncic at DeAndre Ayton na ang sentro ng bagong era ng team. Si LeBron, na hindi inalok ng extension at hindi rin sinabihan sa ilang major decisions ng front office, ay tila unti-unting naiiwan sa plano ng prangkisa. Kaya ang tanong ngayon, makikipagsapalaran pa ba si LeBron James para sa isa pang championship sa bagong koponan o mananatili siyang tapat sa Lakers hanggang sa dulo ng kanyang karera? Kayo mga idol, sa tingin nyo, sa apat na ito, saan pinakabagay si LeBron James?